Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's sobrang dami po ngayon ng pwede nating pag-usapan. Pero mas gusto kong pag-usapan etong si Michael B. Ay hindi pala. Sorry. Sorry po, kala ko si Michael B. Si pala to, Sara Diskaya. Kamukha kasi ni Michael B. Di ba? Yung programa niya nga, isusumbong kita kay Bonggang Bongbong. Ayan mga kababayan. Ito po kasing House of Representatives ay nag-issue po ng subpoena dito kay Michael B. Kay Sara Diskaya, President ng Alpha and Omega General Contractor, sabi ni Jingo Estrada, Alpha P Omega. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation to the next hearing of its Infrastructure Committee sa Infracom. So patay ka. Hindi pa masyado itong nagisa sa Senado eh. Sigurado pagdating nito sa House of Representatives, sigurado hindi lang gisa. Malamang ito maihaw. Lalong-lalo na kapag nagtanong yung mga dating miyembro ng Quadcom. Kapag tinanong ka na pag tinanong ka ni General Acop, ni Kong Acop, kapag tinanong ka ni Kong Abante, kapag tinanong ka ni Kong Luistro, naku, sabi ko sa'yo, mapapaihi ka eh. Sasakit ang ulo mo eh. At hindi ka makakalusot doon sa mga tanong ng mga yun. Kaya handa-handa mo na ang biogesic. Sara Diskaya, sigurado. Sasakit ang ulo mo. Pero kamukha talaga ni Michael B, no? Tingnan nyo. Kala ko nga si Michael B kanina. Sara Diskaya pala to. Handa-handa mo na ang mga kasagutan mo. Hindi na pwede yung mga pagpapalusot ka. Dahil kung ikaw ay medyo nagulantang doon sa mga tanong ng mga senador, mas lalo kang may hirapang sagutin at talagang sabi ko sa'yo, hindi lang gisa. Ipiprito ka. Piniprito ka na, iihawin ka pa ng mga pinagpipitagan nating mga congressman dyan sa House of Representatives. So, mag-review ka na, ha? At ito pa mga kababayan, ito pong mag-asawang Diskaya ay handa daw magbayad ng buwis sa kanilang mga luxury cars. Kasi mga kababayan, nakita na wala palang mga bayad na tax ito. Tapos ngayong nahuli, ngayong nabuko, ngayon daw sila magbabayad ng tax. Kagaguhan yun, di ba? Tax evasion na yun eh. Dapat kinakasuhan na to. Kaya itong BIR, mga sir dyan sa BIR, anong gagawin ninyo? Sisingilin nyo ng buwis itong kanilang luxury cars ngayon lang, na nagkakabukuhan na wala itong binayarang buwis. Yung buwis na ibabayad nito galing din naman sa kaban ng bayan eh. Diba? Galing yan sa mga flood control projects, sa mga palpak na flood control projects. Ang daming kapalpakan pala na itong mga Diskaya na to. Ang daming palpak. Halos lahat ata ng proyekto, palpak eh. Ayan si Michael B. Tapos si Olsen Racela. Yung basketball player. Ayan po, si Curly Diskaya sa si Sara Diskaya. Pag Sara talaga sakit sa ulo no? Mga kababayan. Agree ba kayo doon? Sulat yung mga comment section kung agree kayo. Kapag Sara, sakit sa ulo. So, magbabayad daw sila. Bakit ngayon kayo magbabayad? Nagpalusot kayo dati. Nilusutan nyo. Nagpalusot kayo sa BIR tapos ngayon handa kayong magbayad ng buwis? Hindi na. Na yan. I-confiscate na yan ng gobyerno. I-confiscate ng gobyerno pagkatapos i-auction. I-auction na yan. Pagkatapos nakawin uli ng mga politiko. Walang yan. Wala rin pala. Doon din pala mapupunta sa sa mga kupal na ng mga politiko. Paano gagawin natin? Diba? I-auction yung mga sasakyan nila. Yung pera, saan mapupunta?
sa treasury. Tapos nanakawin din ng mga mga government employees, ng mga opisyal ng gobyerno ng mga korap. Hindi, bigay na lang sa taong bayan 'yan. Tingnan niyo si Tito Sen. Si Tito Sen nga, yung sweldo niya, ibinibigay niya sa sa mga scholar eh. Tayo ring taxpayer, may mga scholar tayo. yung mga walang hiyang ang kapal na mukha na nagpiplex ng kanilang mga bags, yung kanilang mga relo, kanilang mga travel. Tayo pala nagbabayad nun. Meron pala tayong ambag doon sa mga siraulong yun. Yung mga yayamanin na mga anak ng mga korap na politiko, mga anak ng mga contractors, ng mga ghost projects. Tayo rin pala nagbabayad. May ambag pala tayo doon. So, ibigay na lang sa taong bayan. Ang problema, paano mo mabibigay? And daming abangers dyan. Yung mga buhaya. Talagang pag may nakakitang pondo, nanakawin. Dapat ibigay na lang sa taong bayan eh. Magkano yung kotse na ito? Pamahagi, no? Itulong na lang sa mga kababayan natin. Gawin na lang ayuda. Yung kaso magreklamo na naman yung mga didilis eh. Sabihin, ayuda na naman, ginagamit yung ayuda para sa politika. Ayuda yun eh. Etong mga didilis kasi ang yayabang. Kumukontra sa sa mga ayuda, pero pag merong ayuda, sila pa yung unang-unang pumipila. Anak ng teteng kayo. Ayabang-yabang nyo. Wag natin turuan silang maging tamad. Wag natin silang sanayin sa ayuda. Ayabang ng mga DDS. Comment to. Daming comment to. Pero pagdating, may ayuda. Nagpapatawag si chairman. Kita mo, nauna pa doon sa pila. Mga DD-list talaga eh, no? Ba't napunta na tayo dun sa DD-list? Eto mga kababayan, idadagdag ko lang. Meron kasing isang DD-list na parang siraulo na nagra-rally. Nilalangaw naman yung kanyang rally. Eto mga kababayan. Ito po. Ito po yung dating NPA. Na nagbalik loob daw sa gobyerno. Pero ang ginagawa ngayon ay puro paninira sa gobyerno. Pero nung balik daw siya sa gobyerno, dati raw siyang NPA. Ngayon mas malala ka pa sa NPA. Puro paninira. Puro paninira sa gobyerno. Pakinggan natin na itong kalbong to. Ito po si Ka Eric. Eric Celis. Tingnan nyo, nag-rally sila lang. Yan. Ilang piraso. Ano raw yan EDSA Peace Rally. Sobrang korupsyon sa BBM admin. Yan, Black Friday EDSA Peace Rally. Pakinggan nga natin konti. Ating public address system, si Ka Eric po ay magsisimula ngayon ng panimulang pagkilos ng sambayan ng Pilipino upang ipakita ang pagkagalit at pagkondina ng mamamayang Pilipino sa patuloy na paglawak at paglupa ng korupsyon, pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan. Sobra na. Kaya ngayong umaga, kasama po natin dito ang iba't ibang mga sektor, maya-maya 2 waves ng pagtitipon po ito. Iba-ibang sektor daw, pero yan isa-isa lang. 5 piraso lang sila. Iba't ibang sektor daw. Alam mo ito kasi si Celis. Kapag nakakita ng pagkakataon para makisakay, sumasakay lang sa issue to eh. Pero may sariling interest tong mga to eh. Di ba dati yung kanilang maisog rally. Sumasakay sila sa issue. Para meron silang pagkakataon magsalita. Pero may mga sariling interest to. Huwag kayo maniniwala sa sinasabi nito na mahal nito ang bansang Pilipinas. Huwag po kayo magpapauto sa mga DD-list na yan. Meron sariling interest yan. Tingnan mo, rally-rally daw sila. Dami raw sektor. Ilang piraso lang sila dyan. So, nilangaw Hindi lang nilalangaw, binabangaw pa itong rally. Ni Celis. Bago magsalita, si former undersecretary. Hindi nga siya pinapansin ng mga tao. Tingnan mo yung mga tao, padaan-daan lang sa kanila. Dakdak siya ng dakdak. Hindi naman siya pinapansin.
Yusek Ben Ranke, ipaliwanag ko lang na maiksi ang ating mga activities sa araw na ito. Ang title ng program natin ay Bangon Sambayanan. Rise up Filipino people. At Tingnan niyo, hindi napapansin, hindi iniikot yung camera. Kasi walang tao eh. Wala naman tao eh. Pag inikot yung camera, magbumukha lang silang tanga. Diba? Mukha na nga silang tanga, tapos ipapamukha pa nila sa mga nanonood na talagang mukha silang tanga. Kasi nga wala naman tao. Tingnan mo sa kanila nakatutok yung nakatutok yung camera. Wala eh. Ito naka-green oh. Tingnan mo, dadaan lang yan oh. ating bibigyan ng kaliwanagan Ayun, oh. at malakas na boses ang Diba? paninindigan at damdamin Hindi siya pinapas. Kahit ano sigaw mo dyan. Pero kapag sinasabi nga Black Friday rally against BBM, flood control, wala eh. Wala nang naniniwala dito sa mga rally ng mga didilis na yan. Wala na po talaga. Dadaan-daanan lang. Siguro ito si Kuya, ito naka-green. Kita niyo naman yung mouse ko. Siguro iniisip nito. Ano na naman problema na ito mga didilis na to. Nagsisimula na namang dumakdak. So ayan mga kababayan, haba rin ito. Ayan, tingnan nyo, advance ko na. Huwag na natin pakinggan, wala naman tayo matututunan dito. Ayan salita, sino ba to? Marcos alis dyan. Hindi mo mapaalis si Marcos. Tingnan nyo, meron silang sariling agenda. Mga anti-Marcos to eh. Kung kurap ang talagang gobyerno, di sana hindi nila in-expose yung flood control ghost projects na yan. At hayaan lang dapat nila. Pero dahil nga ito ay lumabas, mismo ang Pangulo ang naglabas, ibig sabihin, gusto ng Pangulong Bongbong Marcos na masawata ang korupsyon sa kanyang administrasyon. Diba? Kaya huwag kayo maniniwala dito sa mga kupal na to. Ayan, Marcos alis dyan. So may sariling interest tong mga topak na to. Wala kayong matututunan dito, mga kababayan. Kaya alis na tayo rito. Ito mga kababayan, sumuporta si House Speaker, Representative Martin Romualdez dyan sa panawagan laban sa korupsyon. The House of Representatives of the People will never condone corruption. Ayan mga kababayan. Iginiit ni Speaker Martin Romualdez na dapat imbestigahan ang mga aligasyon ng katiwalian sa pamahalaan kasunod ng mga panawagan ng business community at civil society groups. Sa isang pahayag, sinabi niya na hindi hahayaan ng House of Representatives na manaig ang korupsyon. Nakatutok ang publiko sa mga investigasyon hinggil sa manumalyang flood control projects na pinag-aatian naman ng mga kontraktor, ilang mambabatas at mga opisyal ng gobyerno ang pondo. Simula 2022, si Romualdez, pinsan ni Presidente Bongbong Marcos ang nagsibing leader ng mababang kapulungan na isa sa mga nangasingwa sa budget deliberations. So, ito lang naman, kung talagang seryoso si Speaker Martin Romualdez, ay hayaan niya nga gumulong ng maayos ang investigasyon. Dapat lang ay wala silang protektahan. Kung kinakailangang ipatawag, ako para sa akin kung kinakailangang ipatawag etong si Saldico, ipatawag ninyo. Kung meron siyang pagkakamali, pagpanagutin ninyo. Tayo naman sumusuporta sa kanila. O kung totoo ang sinasabi ni Speaker at talagang gusto nilang matapos na itong korupsyon, hayaan sana nila na umikot ng maayos yung investigasyon. Wala po sana kayong protektahan. Kaya saludo ako kay Speaker Martin Romualdez. Pero sana sir, ay ipakita nyo ng totoo na talaga pong wala kayong pinapanigan kasi ang dami pong mga puna sa House of Representatives na nag-iimbestiga kayo pero ayaw nyo naman imbestigahan yung mga kasamahan ninyo. Kaya yun ang kinakailangan patunayan ni Speaker Martin Romualdez na kung talagang seryoso siya sa sinasabi niya ay sana wala silang protektahan na mga kasamahan nila. So balik tayo dito sa mag-asawang Diskaya. Ito kay Michael B. at kay Olsen Racela, mga kababayan. Ayan galit na si Bonggang Bongbong sa inyo sa pinagagawa ninyo. Kaya ito mga kababayan, naharap ito mag-asawa sa Senate hearing sa Blue Ribbon at si Sara Diskaya ay harap dyan po sa House of Representatives. Sigurado mga kababayan, ito po ay kung hindi man gigisahin, iihawin at ipiprito ng sabay-sabay. At sigurado itong si Sara Diskaya sumakit ang ulo
Ngayon, masakit na ang ulo nila. Sobrang sakit na ng ulo. Nilulusob yung bahay nila eh. Galit na galit ang taong bayan dito sa mga Diskaya eh. Kaya nga lumipad na eh, di ba? Sabi nila nasa Hanoi eh. Oh, hindi po sa Hagonoy, Bulacan sa Hanoi, Vietnam. So, tingnan natin kung makakatindi itong mag-asawa sa BINA na inisyu ng Senate at ng House of Representatives. So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.